Minsan sa isang malayong lungsod, isang binata nga ang naninirahan. Ang binatang ito ay si Marvin. Si Marvin mahilig mag-exercise. Nais niya ang magkaroon ng matibay at malakas na katawan. Every morning, nagpapapawis nga ito. Jogging, basketball, volleyball, minsan badminton. Dapat nga raw habang bata pa ay alagaan na ang ating mga katawan dahil banda-banda dyan. Lahat ng bisyong ginagawa mo, lahat ng masamang pagkain tinitira mo, kinakain mo, lahat ng unhealthy habits na ginagawa mo, magre-resulta ng hindi maganda sa iyong katawan at ang mahirap dyan, pagtanda mo, sabay-sabay maglalabasan. Maging mga kaibigan ni Marvin, hinihimok niya na alagaan ang katawan, araw-araw mag-ehersisyo. Hanggang isang araw nga ng Lunes, 4:00 pa nga lamang noon, gising na itong si Marvin. Kinuha na ang kanyang rubber shoes at nag-jogging sa labas ng kanyang tahanan. Tuwing umaga, palagi nga itong tumatakbo. Napakabilis, napakatagal. Kung saan-saan na nga siya nakakarating. Sa bawat pagtakbong ito, palagi niyang makikita mag-ina sa di kalayuan. Halos malapit lamang sa kanyang tahanan. Nung simula ay hindi niya nga pinapansin ang mag-ina ngayon. Kaya lang sa paglipas pa ng ilang mga linggo, parang padalas ng padalas ang pagkukrus ng kanilang landas. Isang umaga, kinausap niya nga ang mag-ina. Ang sabi niya, "Ate, palagi ko po kayong nakikita rito, sa parting ito. Taga saan po ba kayo?" "Yang kasama niyo pong bata, anak niyo po ba yan? O kapatid ninyo?" "Hi." "Ate, taga saan po ba talaga kayo? Nag-agahan na po ba kayo?" Ang sabi ng babae, Opo, pasensya na po kayo. Pinalayas na po kasi kami ng nakabuntis po sa akin. Ulila na po ako at wala na po akong ibang pupuntahan." "Sa inyo po ba ang lupaing ito? Bawal po ba kaming tumigil dito? Pasensya na po talaga, hindi ko po alam." Umiling lamang itong si Marvin dahil para sa kanya, hindi naman nakakaabala ang mag-ina ngayon. Wala naman silang ginagawang hindi maganda. Bumunot siya ng wallet mula sa kanyang bulsa at binigyan ng pera ang mag-ina ngayon. Binigyan niya ng 200 piso ang mag-ina upang sila ay makabili ng masarap na agahan hanggang hapunan. Sana ay magkasya. Awang-awa kasi itong si Marvin sa babae ngayon. Siguro nasa 22 o 23 taong gulang pa lamang ito at ang sanggol na kanyang hawak na kanyang anak ay siguro wala pang 1 taong gulang. Delikado sa labas. Mahirap na, walang sariling tahanan, wala man lamang pagkain o maayos na kasuotan. Nais mang tumulong ni Marvin pero paano? Limitado nga lamang ang kanyang kakayahang makatulong. Kung sa bagay, ano nga bang kanyang magagawa? Matured lamang siyang mag-isip pero ang totoo niyan, wala pa siyang 18 years old. Pero dahil sadyang maparaan, itong si Marvin may mga pagkakataon na inaabutan niya pa rin ng tulong ang mag-ina tuwing kanya itong nakikita. Halimbawa, binibigyan nga niya ito ng labis na pagkain mula sa kanilang kusina. Minsan lutong ulam, kadalasan sariwang prutas. Sayang nga raw dahil wala siyang mga lumang damit na maaari niyang i-share sa mag-ina ngayon. Ganoon pa man, malaki na rin ang pasasalamat ng mag-inang ito dito kay Marvin. Iniaabot niya ang mga tulong na ito sa mag-ina sa di kalayuang waiting shed. Doon niya pinapatigil ang mga ito upang kahit papaano makaupo nga sila at makapagpahinga. May bubong doon, at least kung umulan, meron nga silang masisilungan.
Itong si Marvin kasi ay nagmula sa isang may kayang pamilya. Hindi mahirap pero hindi naman sobrang yaman. Sa makatwid, meron siyang kakayahang makatulong. Bagay na hindi naman niya ipinagdadamot. Maraming ideya ang pumapasok sa kanyang isipan kung paanong tutulungan ang maginang iyon. Pero tulad ng sinabi ko, limitado nga lamang ang kanyang kakayahan. Kahit gustuhin niyang patuloyin ang mag-inang ito sa bahay nga nila, ay hindi naman maaari dahil siguradong magagalit nga ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina. Nako, lalo na pag ang kanyang ama. Medyo mahirap mang ipaliwanag, pero ang pamilya nga ni Marvin ay hindi naman perpekto, katulad ng pamilya natin. Itong si Marvin ay solong anak nga lamang. Itong si Marvin ang tipo ng lalaking hindi man gaanong tigasin, hindi siya macho kung titingnan, pero matibay ang kanyang loob. Kaya lang, ang pakiramdam nga niya, para bang napakababa ng pagtingin sa kanya ng kanyang sariling ama. Itong kanyang ama, grabe kung magalit. Nung bata pa lamang siya, inam kung siya'y sigawan. Kung mahaplit ng sinturon, abay inam. Itong si Marvin ay lumaking may takot sa kanyang ama. Lumaki ito sa palo at mura ng kanyang ama. Lahat ng iyon, kanyang handang tiisin dahil lamang sa kanyang ina. Kahit isang beses, hindi niya sinubukang sagutin ang kanyang ama. Alam kasi ni Marvin na kung gagawin niya ang bagay na iyon, ang kanyang ina nga lamang ang tunay na mahihirapan. Ang kanyang ina ang sasalo ng lahat ng galit ng kanyang ama sa kanya. Ang hindi niya nga maintindihan, bakit nga ba napakalaki ng sama ng loob sa kanya ng kanyang ama. Palagi na nga lamang daw mga maling bagay na kanyang ginagawa ang napapansin. Kahit napakaraming bagay na maaaring ipagbunyi, hindi naman binibigyan ng halaga. Oh, di ba? Marami tayong kilalang ganyan. Yung kahit ginagawa mo ng best mo, hahanapan ka pa rin ng butas. Kahit galingan mo, sasabihin nila, hindi bagay sa'yo. Kahit husayan mo, sasabihin nila, kulang pa rin yan. Pag itinodo mo, sasabihin, ang OA mo na. Pero itong si Marvin, hindi nagpapadala. Mahal kasi ni Marvin ang kanyang ama, bilang ito ay kanyang magulang din. Pero ito, kumapit ka. Alam niyo ba, kung tutusin, ang mayaman talaga, ang tunay na mapera ay ang ina nitong si Marvin at hindi ang kanyang ama. Ni hindi niya nga kilala kung sino ba ang mga magulang ng kanyang ama, ang kanyang mga lolo at lola. Ni wala nga siyang kilalang tiyahin o tiyuhin sa side ng kanyang ama. Kumpara naman sa side ng kanyang ina, mga negosyante, yung isa nga, politiko, mga profesional, may pinag-aralan. May mga lawyer, may doktor, may nurse. Ganoon pa man, lahat ng mga ito halos kasundo nga niya, kakwentuhan, katawanan. Kung maituring nga niya ay parang simpleng kaibigan. Ang kanyang mama, simple, tahimik lang. Pero sa kanyang aura pa lamang, alam mong mayaman talaga, may class. Hindi yung tipo ng tao na nagsusuot ng napakaraming alahas. Ito kasing ina nitong si Marvin, edukada. May suot mang alahas o wala, igagalang mo talaga. Marami nga itong pag-aaring mga negosyo. May poultry, may hotel, may convenience store. Meron din silang mga franchise ng ilang mga fast food chains. Kaya ang malaking tanong dito kay Marvin, kung usapang success lamang, di hamak na mas successful ang kanyang ina kumpara sa kanyang ama. Pero bakit ganito? Para bang laging takot na takot ang kanyang ina sa kanyang ama?
Sa matagal na panahon, lahat ng gusto ng kanyang ama, yun lamang ang nasusunod. Tila ba hindi pinapakinggan ang naisin ng kanyang ina. Tuwing nag-aaway ang mag-asawa, tumaas lamang ng kaunti ang boses ng kanyang ama, ang kanyang ina ay nangangatal na. Ramdam ni Marvin ang nervyos nga nito. Sa makatwid, marami silang family issue. Pero ang bagay na iyan ay hindi pumigil dito kay Marvin na mas maging positibo sa buhay. Pag problemado, papawis lang. Pag stress na, takbo-takbo lang. Imbis na stress eating, ang pag-exercise ang kanyang kalma. Kaya lang, isang umaga, nakita nga niyang kinakausap ng kanyang istriktong ama ang mag-inang pulubi na kanyang tinutulungan. Medyo nakaramdam nga ito ng kaba dahil baka mamaya palayasin ng mga ito. Kaawa-awa naman. Agad siyang lumapit sa kanyang ama at pinagsabihan ito. Nakiusap siya at sinabing wag sanang pagalitan o palayasin ng mag-inang iyon dahil wala nga silang patutunguhan. Pa, ako na pong bahala sa kanila. Gagawan ko po ng paraan. Huwag niyo po silang pagalitan. Uy! Papa! Yan ang sabi ni Marvin, pero ang tugon ng kanyang ama, bitawan mo nga ako. Bitawan mo ko. Pumasok ka sa loob. Pumasok ka sa loob! Ikaw bagay tinawag ko. Hindi naman, di ba? Anong ginagawa mo rito? Pumasok ka sa loob. Hindi kita kailangan dito. Dahil parang nag-aaway na ang sagutan ng mag-amang ito, para bang pinipigil sila, inaawat ng babae habang hawak niya ang kanyang anak. Alam kasi ni Marvin, wala sa mood ang kanyang ama. Bad trip nga ito. Hindi maganda ang kanyang timpla nung nakaraang linggo pa. Ilan sa mga negosyo nga kasi niya, medyo nalulugi na. At dahil hindi maganda ang kanyang araw, malamang mababalingan niya ay ang kawawang mag-ina. Pilit namang inilayo nitong si Marvin ang mag-inang ito sa harapan ng kanyang ama at ang sabi nga niya, susubukan niyang makiusap sa kanyang ina kung maaari silang manirahan sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. Malawak kasi ang kanilang bakuran. Maaari niya nga itong bigyan ng pagkakakitaan. Halimbawa, trabaho bilang isang tagalinis o labandera para kahit papaano meron siyang tirahan, magkakaroon pa nga siya ng trabaho. Mas makakapag-provide pa siya sa sanggol na nasa kanyang piling. Nang parehong araw, kinausap nga ni Marvin ang kanyang ina at sinabi ang sitwasyon ng mag-ina sa harap ng kanilang tahanan. Sinabi niya kung gaanong kaawa-awa ang mag-inang iyon. Kaawa-awa rin daw yung batang kasama ng ina. Iniwan ng nakabuntis, walang income, walang trabaho. At tulad nga ng sabi ng babae, siya ay ulila na. Mukha naman daw mapagkakatiwalaan, kaya bakit hindi bigyan ng pagkakataon? Kaya lang, kahit ano pang sabihin ni Marvin, ang tugon ng kanyang ina ay pag-iisipan muna niya nga ito. Baka daw kasi maya-maya ito pa ang kanilang pagtalunang mag-asawa. Lumipas ang 1-2 araw, wala pa ring sagot na ibinibigay ang kanyang mama. Nang sumunod na araw, kinulit niya uli ito at ang sabi nga nito, pumapayag na nga raw siya. Kaya lang, hindi maaaring pumasok sa loob ng bahay itong mag-inang ito. Doon lamang sila sa likurang bahagi ng kanilang tahanan. May maliit na bahay doon, simple lamang, pero sementado. Kumpleto sa gamit, may tubig at kuryente. Dati itong tirahan ng kanilang security guard. Ang sabi pa nga ng kanyang ina, bahala na nga daw si Marvin kung anumang balak niya sa mag-inang iyon. Kung balak niyang bigyan ng pagkakakitaan o ng trabaho, ay it's up to him.
Kailangan nga lamang nilang sumunod sa tatlong mga bagay. Una, bawal silang pumasok sa tahanan ni na Marvin. Pangalawa, hanggat maaari, dapat hindi magtagpong muli ang ama ni Marvin at itong mag-inang ito. Ang huling bagay, kung sila ay lalabas ng tahanang iyon, dapat lagi silang magpapasabi. Ibigay dapat ang phone number para lagi silang makontak. Yun lang. Siyempre, automatic na dapat ang inang iyon ay mapagkakatiwalaan dahil siya ay pinagkakatiwalaan din ni Marvin. Kung tutuusin, tama lamang naman ang mga bagay na sinabi ng kanyang ina, pero napaisip si Marvin, bakit nga ba parang takot na takot itong kanyang ina sa kanyang ama? Mama, alam ko na hindi pa ako ganun ka-matured. Alam kong marami pa akong hindi nauunawaan, pero mama, sabihin na nga nating malaki yung tiwala po ninyo kay Papa. Malaki ang inyong respeto sa kanya at ang paggalang sa kanya, pero iba eh. Iba yung feeling ko eh. Pakiramdam ko ang laki-laki ng takot mo sa kanya. Na para bang halos lahat ng bagay na ginagawa mo dapat inihihingi mo ng permiso sa kanya. Parang hindi mo kaya nang wala siya sa paligid mo. Mama, bakit ganun? Alam kong hindi siya under, pero ang sakin lang, bakit parang iba, parang may mali? Yan ang sabi ni Marvin. Ang tanong ng kanyang ina, bakit anak? Paano mo yun nasabi? Ano po? Paano kong nasabi? Mama naman, sa matagal na panahon, imposibleng hindi ko mapansin yung mga bagay na ganun. Mama naman, ang dami niyong bagong negosyo. Kung tutuusin, karamihan doon, lahat galing sa inyong ideya. Pero bakit ganun? Parang ang laki-laki ng credits para sa kanya. Mama, wag niyo naman po sana akong isusumbong, pero napansin ko lang po kasi wala siyang kaide-ideya kung paano magpatakbo ng mga negosyo. Hindi siya marunong humawak ng mga tao. Pero sa bawat success ng mga negosyo ngayon, na kung tutuusin kayo ang nagsalba, sa kanya palagi ang puri. Bakit ganun? Mama, akala niyo ba hindi ko alam? Akala niyo ba hindi ko napansin? Nung nakaraang buwan, nakita ko mismo kahit pa sabihing may inom siya. Bakit niya kayo ipapahiya ng ganun sa kanyang mga kaibigan? Kalokohan yun. Bakit hindi kayo lumaban? Mama! Yan ang sabi ni Marvin. Napakarami pa nga niyang ini-open sa kanyang mama. Pero ang kanyang inang ito, tahimik lang. Basta ang sabi niya, ano ka ba naman anak? Baka naman guni-guni mo nga lamang yun. Magmula nga noon, napansin ni Marvin na palagi nang umiiwas sa ganitong usapan ng kanyang ina. Maya-maya pa pinuntahan niya ang mag-ina. Ate Joy, pasensya na kung medyo limitado yung alam kong pagtulong sa inyo ha. Kamusta ka naman dito? Komportable ka naman ba? Ang sabi naman ni Joy, maayos naman daw ang bahay. Komportable, maging ang kanyang anak ay masaya sa bagong tahanan ngayon. At least, hindi na nga sila magpapadaan-daan sa kung saan-saang tahanan at lansangan. Malaking malaki ang kanilang pasasalamat dito kay Marvin at sa kanyang mga magulang. Lumipas pa ang ilang mga linggo, naging maayos naman ang pakikitungo nitong si Marvin sa mag-ina. Itong si Ate Joy niya ang naglilinis ng bakuran. Si Ate Joy din ang naglalaban ng lahat ng kanyang mga damit. Alam nyo ba, sa bawat buwan, mismong si Marvin ang nagpapasahod dito kay Ate Joy. May pabonus pa yan palagi. Binibilhan niya ng mga bagong damit at laruan ang anak nito. Ang buong akala nga ni Marvin ay wala ng problema pa. Hanggang isang hapon, araw nga ng Biyernes noon, galing nga siya ng paaralan. Nasa gate pa lamang siya ng kanyang tahanan. Narinig na nga niya ang sigaw ng kanyang ama na para bang meron itong kaaway. Ang ingay na iyon ay nagmumula sa likurang bahagi ng kanilang tahanan.
Dinig niya kung paanong sigaw-sigawan, duru-duruin at pagalitan ng kanyang ama ang mag-ina. Si Joy at ang kanyang anak na walang kamuwang-muwang, iyak na nga lamang ng iyak. Kita nga nitong si Marvin, muntika na ngang sampalin nitong kanyang ama, itong si Ate Joy. Dagli itong tumakbo, binitawan ng kanyang bag at pinigilan ang kamay ng kanyang ama. At ang sabi niya, "Wala ka pa ring pinagbago, Papa." Nagulat itong kanyang ama. Maya-maya, binitawan ni Marvin ang braso ng kanyang ama. Ang sabi pa nga nitong si Marvin, "Hindi ko alam. Papa, ganito kababa? Ha? Kailan kayo umabot ng ganito kababa? Anong klaseng lalaki kayo? Balak mong saktan ng mag-inang ito? Ha? Ang laki-laki ng braso mo, ng kamao ninyo. Anong dahilan? Ha? Sabihin nyo nga, nakakaabala ba sila sa inyo? Hindi naman, di ba? Hindi ka na nga halos umuuwi rito. Bihira ka na nga magpakita sa di malamang dahilan. Minsan ka na nga lang umuwi. Ganyan pa kayo. Papa, wala naman silang ginagawang masama dito. Nakakatulong pa nga sila kung tutuusin. Bakit hindi niyo po tulungan si Mama na mag-asikaso ng mga negosyo? Hindi mo kaya, hindi ba? Hindi mo yun alam, hindi ba? Pero lahat ng credits gusto mo tungkol sa'yo. Gusto mo para sa'yo. Galing mo rin talaga. Mahiya ka naman kay Mama. Yan ang sabi ni Marvin. Ang sigaw ng kanyang ama. Bakit, Marvin? Hiningi ko bang opinyon mo? Napakarami mong sinasabi, wala ka namang alam. Para sa isang ampong tulad mo, napakarami mong sinasabi, nagmamagaling ka palagi. Yan ang sigaw ng kanyang papa. Biglang natigilan si Marvin. Ano ho? Anong ampon? Papa, anong ampon? Oh, hindi mo alam? Akala ko ba magaling ka? Akala ko ba matalino ka? Baka nga naman, ito na ang tamang pagkakataon para malaman mo ang tunay. Hindi kita tunay na anak. Pinikot lang ako ng mama mo. Bilang kapalit noon, lahat ng pag-aari niya sa akin. Kasal kami, wala siyang magagawa. Ang akin ay akin, ang kanya ay akin din. Ano? Hindi ka makapagsalita ngayon? Ano, Marvin? Nasa na ang tapang mo? Tutal, palagi ka naman nagpapakabayani. Sige. Sundin natin yung gusto mo. Hindi ko na sila papaalisin dito. Mananatili sila sa bahay na ito. Pero ikaw, makakaalis ka na. Bukas ang gate. Go! Umalis ka na. Ano? Nasa na? Matibay ka, hindi ba? Ha? Walang modo ka kanina Bastos ka kanina Kung mahawakan mo ko, napakahigpit. Ha? Nasaan ang tapang mo ngayon, Marvin? O isang bagay pa. Nakalimutan ko ba sabihin sa'yo? Itong si Joy, tunay ko siyang anak. At ang batang hawak niya ay tunay kong apo. Yan ang dagdag pa ng kanyang papa. Naiiyak ngayon si Marvin. Kaya pala pinapalayas ng kanyang papa itong si Joy at ang anak nga nito. Tuwing nakikita kasi nitong kanyang papa, itong si Joy, bumabalik sa kanyang isipan ang kanyang mga pagkakamali nung nakaraan. Si Marvin, lubhang naguguluhan, napakabilis na mga pangyayari. Sinong anak? Sinong ampon? Ako? Sinong tunay na anak? Siya? Paano? Kailan? Kailan pa?
Napakaraming tanong ngayon sa isipan nitong si Marvin. Nagkataong wala nga sa bahay na iyon ang kanyang ina dahil merong business meeting. Kaya naman, hindi niya nga ito matawagan, hindi niya nga ito makausap. Dagli siyang pumasok ng kanyang tahanan at kinuha ang kanyang maleta. Nag-impake na nga siya ng lahat ng kanyang mga gamit at damit. Maya-maya pa, ilang sandali pa ang lumipas, dumating na itong kanyang mama galing sa isang business meeting. Alam na nga ni Marvin ang buong katotohanan. At dahil aalis na itong si Marvin, ang sabi nitong kanyang ina, sasama raw siya dito. Itong si Marvin ay hindi tunay na anak ng kanyang papa. Hindi rin siya tunay na anak ng kanyang mama. Hindi niya ngayon alam kung sino ba ang tunay niyang mga magulang. Ang kanyang ipinagtataka, bakit handa pa rin siyang samahan ng kanyang itinuring na ina kung siya ay aalis na? Hindi naman siya kadugo. Hindi naman siya kaano-ano. Ayaw na nga niyang idamay pa itong kanyang mama sa kanyang kamalasan, sa kanyang problema. Subalit buo ang kanyang loob. Buo ang loob ng kanyang ina na si Estelita na siya ay samahan. Mama, tama na. Alam ko na po ang buong katotohanan. Hindi mo na ito kailangang gawin. Hindi na. Hindi mo ko anak, hindi ba? Hindi niyo ko anak ni Papa. Hindi mo kailangan sumama sa akin. Ayokong madamay ka sa kalokohang ito. Sa problemang ito. Napatigil na nga lamang sa kanyang pagsasalita itong si Marvin dahil niyakap siya ng kanyang mama. Ang sabi nga niya, anak kita, Marvin. Dumating ka sa buhay namin. 3 buwang sanggol ka pa lamang noon. Alam ko, matagal ko nang alam na baog ako. Malabo akong magkaanak. At dahil mahal na mahal ko ang papa mo, ibinigay ko ang lahat ng karapatan ng pag-aari ko. Anak, hindi ko naman kasi alam na babae pa rin siya kahit na ibinigay ko na ang lahat ng pag-aari ko sa kanya. Hindi ko naman siya magawang masisi dahil lalaki siya. Gusto niyang magkaroon ng supling. Bagay na hindi ko kayang ibigay. Alam mo ba anak kung ano pang malungkot dito? Matapos niyang malamang buntis na yung babae, pinabayaan na ng iyong papa. Dahil ang sabi niya ako daw ang mahal niya, ako daw ang kailangan niya. Kahit na halatang hindi naman totoo pinaniwalaan ko. Naging tanga ko sa pagmamahal anak. Umibig lamang ako. Masisisi mo ba ako? Anak, patawarin mo ko. Kung matagal ako nagbulag-bulagan sa buong katotohanan. Naging kampante na ang loob nitong si Marvin. Na maaaring hindi niya nga tunay na ina itong kanyang mama, pero at least alam niyang mahal siya nito na para bang kanyang tunay na ina. Matapos maihanda ang mga maleta, handa na ngang umalis ang mag-inang ito upang iwanan si Romy, ang asawa ni Estelita. Kaya lang, hinarangan naman sila ni Romy. Ayaw niyang payagang makaalis si Estelita. Dapat daw yung ampon lamang ang umalis dahil yun lamang ang walang pakinabang sa kanya. Itong si Estelita, nais niyang lumaban pero paano? Sa matagal kasing panahon, hinayaan niya itong kanyang asawang si Romy na kontrolin ang lahat ng mga bagay tungkol sa kanyang buhay. Kaya ngayon, hindi niya alam kung paano niya nga ito sasagutin. Pero nang subukan siyang bawiin ni Marvin, biglang sinuntok nitong si Romy si Marvin sa muka. Dahilan upang mapatumba ito at dumugo ang labi. Nang makita nitong si Estelita na matumba ang kanyang nag-iisang anak, naawa siya rito at doon biglang nag-alab ang kanyang galit. Tumindig siya sa kanyang sariling mga paa
at hinarap ang kanyang asawa. Maaaring tama ka. May gusto ako sa iyo noon. Mahal na mahal kita. Gustong gusto kita at halos ako na nga ang nanligaw sa iyo. Di ba? Bawat labas natin noon, ako ang bumabayad. Oo, maaaring totoo. Pinikot kita. Pero aminin mo, nagbuhay hari ka naman na pagkatapos noon, hindi ba? Nabili mo ang lahat ng nais mo. Nakapunta ka sa lahat ng lugar na nais mong makita at mapuntahan. Di ba? Nagbuhay hari ka sa mismong pamamahay ko. Hinayaan kong magkaroon ka ng karapatan sa lahat ng mga pag-aari ko. Sa lahat ng mga bagay na pinaghirapan ko at ng pamilya ko. Wala eh. Mahal kita eh. At ang buong akala ko magbabago pa ang ugali mo. Pero nagkamali ako. Napakataas ng IQ ko pero bakit ang bobo ko sa pag-ibig? Bakit nagpaloko ko sa'yo? Awang-awa ko sa sarili ko noon. Hanggang sa ngayon, awang-awa pa rin ako sa aking sarili. Ngayon malapitan, nakikita ko ang itsura mo, ang mukha mo, ang katawan mo. Now I know. Hindi ako ang kaawa-awa. Ikaw. Napakayabang mong magsalita. Na pinikot kita? Ha? Na ako nagkakandara pa sa'yo? Hoy, baka nakakalimutan mo, sa matagal na panahon, ako ang bumuhay sa'yo. Pera ko ang nagpalamon sa'yo. Kahit napakademonyo ng ugali mo, maaari kang magmalaki sa mga tao sa paligid mo, pero hindi sa harap ko. Tandaan mo yan. Bitawan mo nga ako? Stupido! Yan ang sabi ni Estelita, ang ina ni Marvin. Lahat sila ay nagulat sa pangyayaring ito. Mismong itong si Romy, hindi makapagsalita. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nakita niya kung paanong tunay na magalit ang kanyang asawa. At naglakad na ngang palayo ang mag-inang ito. Habang palayo nga sila, ang sabi ni Romy, "Ang yayabang, ang ngagaling. Tingnan ko lang, Estelita, babalik ka rin dito. Isang araw, luluhod ka sa harapan ng tahanan ito at hihingi ng tawad sa akin. Sa ngayon, bahala ka sa buhay mo." Ikaw si Joy, hindi ba? Ano? Anong tinatanga-tanga mo dyan? Kumilos ka na. Nagugutom na ako. Magluto ka malamang. Boba. Tandaan mo tong babae ka. Wala akong pakialam kung anak man kitang tunay o hindi. Sa pagkakataong malaman kung hindi mo sinusunod ang mga gusto ko, ikaw at ang anak mo, palalayasin ko dito. Nagkakaintindihan baga tayo? Sumagot ka, Joyce! Ano? Sumagot ka? Naiwang umiiyak itong si Joy kapiling ang kanyang anak. Awang-awa sila ngayon sa kalagayan ni Marvin, ang nag-iisang taong nagbigay ng tulong sa kanilang mag-ina. Ngayong magkasama na nga itong si Estelita at ang kanyang itinuturing na anak na si Marvin, nais nila na kumuha ng abogado. Nais nilang kasuhan ang kanyang asawa. Maraming maaaring rason o dahilan. Una, nagkaroon siya ng ibang babae bukod sa kanyang asawa. Nagkaroon siya ng anak sa labas habang kasal nga ito sa kanyang asawa. Wala itong trabaho kung tutuusin. Wala siyang sariling source of income. May mga senyales pa na ito palang si Estelita ay isang battered wife. Ilang taon na ang nakakalipas. Ngayon, kailangan nga nilang ilaban ang kasong ito. Mangangailangan sila ng mahusay na abogado. Ito na nga raw ang katapusan ng pagkontrol at pangingialam nitong si Romy
sa lahat ng kanyang mga pag-aari. Mabilis na lumipas ang ilang mga buwan at mga taon. Sa puntong ito, walang kaidaya-idaya si Marvin kung kamusta na nga ba si Joy at ang kanyang anak sa piling ng kanyang papa. Hanggang isang araw, sumilip nga itong si Marvin sa tahanan ngayon. Nakita niya kung gaano karaming trabaho ang ipinapagawa ng kanyang papa dito kay Ate Joy. Kaya naman, nakaisip siya ng paraan. Kinausap niya ito ng lihim at sinabing sumama na nga lamang sa kanya. Nais niyang muling tulungan itong si Ate Joy at ang kanyang anak. Alam niyo kung tutuusin? Tuwang-tuwa ako kay Marvin dahil hindi siya nagalit dito kay Ate Joy. Hindi niya pinag-isipan ng masama ang babaeng ito. Hindi niya inisip na baka naman pinalano nitong si Joy na mapalapit dito kay Marvin upang makapunta lamang sa bahay na iyon at makita ang kanyang tunay na ama. Kailanman hindi niya nga pinag-iisipan ng masama ang kanyang kapwa. Bagkus, tinutulungan pa nga niya sa panahon ng pangangailangan. Dahil nais nga ni Joy na magkaroon ng mas magandang buhay itong kanyang anak, pumayag siya sa nais ni Marvin. Umalis na nga sila sa tahanan ngayon. Pinabayaan na itong si Romy na mabuhay mag-isa. Palibhasa, meron na nga siyang sariling source of income. Kaya ginawa ng paraan nitong si Marvin na mapag-aral sa magandang eskwelahan ang anak nitong si Ate Joy. Habang pinag-aaral nga niya itong apo ng kanyang papa, binigyan niya ng isang mas magandang trabaho itong si Joy. Proud naman si Estelita sa mga bagay na ginagawa ngayon ng kanyang anak. Maaring hindi nga sila magkadugo, pero ramdam niya na iisa nga sila ng puso. Napakalaki ng puso nitong si Marvin sa kanyang kapwa-tao. Napakalaki ng utang na loob nitong si Marvin lalo na nga ngayon dito sa kanyang itinuturing na ina na si Estelita. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nauubos na ang mga pag-aari nitong papa ni Marvin. Paanong hindi? Na-addict na nga ito sa kakasugal. Baliw na baliw pa ito sa iba't ibang mga babae. Obvious naman na siya ay ginagamit lamang at pineperahan. Hanggang sa dumating sa punto, dahil sa tulong ng mga abogado, wala na ngang makuhang pera mula sa mga pag-aari nitong si Estelita, itong si Romy. Kaya ngayon, nanghaharas na nga ito sa mga negosyong pag-aari nitong si Estelita. Pero hindi na nga daw yan problema. Ang mga abogado na ang bahala dyan. Ngayon, ang nais nitong si Estelita ay mas pagtibayin pa ang mga pag-aaring meron siya. Mas payabungin pa. Kaya naman, nais niyang magpunta sa ibang bansa upang kausapin ang ilang mga malayong business partners. Iniatang niya ang ilang mga responsibilidad dito kay Marvin. Malaki kasi ang kanyang tiwala sa kanyang anak-anakan. Ang sabi niya nga dito, sa pagkakataong maayos na ang lahat ng problema sa Pilipinas, sumunod na nga lamang siya sa Amerika. Isang araw, nakarating kay Marvin ang balita. Isang nagsisimula pa lamang na negosyo ng kanyang ina ang balak wasakin, sirain at siraan online ng kanyang ama. Siyempre, pinigilan, kinausap ng malumanay at nagsagutan na nga ang mag-amang ito. Ang problema, pinagbantaan nitong si Romy ang kanyang dating anak-anakan na si Marvin. Ang sabi niya, kung hindi pa ito titigil sa pagpigil sa kanyang mga ginagawa, handa siyang ipapatay si Marvin. Saktong dumating naman ang mga pulis. Dinig nga nila kung paanong pinagbantaan nitong si Romy si Marvin. Ngayon, mas maraming mga kaso na ang hinaharap ngayon ni Romy. Pero ang kanyang paninindigan, kahit na kailan, hindi siya hihingi ng tawad sa kahit na kanino. Kung sa bagay, kahit humingi pa nga siya ng sorry ngayon, ilang taon din daw siyang makukulong. Magbabayad pa siya ng napakalaking danyos. Maging si Ate Joy na ngayon ay nasa poder nga ni Marvin, malaki na nga rin ang galit dito kay Romy. Kahit noong pa nung simula pa nga lamang.
Sabi nga ni Ate Joy, kung tutuusin, kung okay lamang bumalik sa nakaraan, sana hindi na nga lamang niya nakilala ang kanyang tunay na ama kung ganito nga lamang din. Bumabalik kasi kay Joy ang katotohanan, ang nakaraang nangyari sa kanyang tunay na ina. Kung paanong pinabayaan sila nitong si Romy noon. Kung paanong namatay ang kanyang ina nang dahil sa matinding karamdaman. Hanggang ngayon nga daw sariwa pa sa alaala nga ni Ate Joy ang itsura ng kanyang ina nang ito'y pumanaw habang nakahawak sa kanyang mga kamay. Sa makatwid, nung simula pa lamang, wala nang ang kaamor-amor itong si Joy sa kanyang tunay na ama. Napilitan nga lang itong tumigil sa poder nga nito dahil kailangan niya ng tahanan para sa kanyang nag-iisang anak. Wala nga daw siyang hindi kayang tiisin para sa kanyang supling. Nang makulong na nga itong si Romy, dinalaw siya nitong si Joy upang makita kung gaano siyang nahihirapan ngayon sa loob. Kinausap ni Joy ang kanyang nag-iisang ama habang nasa piling niya ang kanyang anak. Ano? Komportable ka ba dito, ha? Alam nyo, tay, sayang. Alam kong walang taong perpekto. Lahat tayo nagkakamali. Pero kayo, ang tindi nyo. Napakatibay ng loob ninyo. Wala na nga kayong utang na loob. Kapal pa ng mukha mo. Gusto ko lang makita ka. Gusto ko lang malaman kung anong kalagayan mo ngayon. Kung paano kang mahirapan. Kung paanong mawala ang lahat-lahat sa iyo. Nakakalungkot kasi sayang. Hindi nakikita ng inay kung paano kang nahihirapan ngayon. Tulad ng pagkakaalam ninyo, ako, si Joy, ang kaisa-isa mong anak sa mundong ito. Ikinakahiya kita. Ikinakahiya ka namin. Gusto kong tandaan mo yan. Si Romy, nakatungo lamang. Para bang ayaw niyang pakinggan ang lahat ng sinasabi ng kanyang nag-iisang anak. Dahil alam niya na lahat ng mga bagay na iyon ay tunay. Ang dalangin na nga lamang nitong si Joy ay sana matuto na ang kanyang ama. Sana'y pagsisihan niya sa loob ng kulungan ang mga pagkakamaling kanyang nagawa. Ilang mga buwan pa ang lumipas, nagpasya na nga itong si Marvin na sumunod sa Amerika doon sa kanyang mama. Alam mo ba, ang nakakatuwa pa? Maging si Joy at ang kanyang anak, isinama na nga din itong si Estelita doon sa Amerika. Aba naman, sinong mag-aakala na itong si Joy ay iibig pang muli? Inibig niya ang isang American citizen doon. Ngayon, kahit pasabihin nating komportable na nga ang buhay ni Joy at ng kanyang anak, nakaalalay pa rin sa kanila itong si Marvin. Sa tulong ng kanyang mga abogado, halos lahat nga ng mga property nila dito sa Pilipinas na ibenta na. Itinigil na rin nitong si Marvin ang lahat ng kaso niyang isinampa dito kay Romy. Hinayaan na nga lamang niya ito na makalabas ng kulungan pagkatapos pa ng ilang mga taon. Kaya lang, nang makalabas nga ito ng kulungan ay parang wala ding saysay dahil wala siyang kaibigan. Walang pamilyang matatakbuhan. Walang sapat na pera na maaaring gamitin. Ang tanging meron siya ay lupa at bahay na halos wala na ngang laman. Halos lahat ay sira na. Hindi nga lang niya ito makita dahil ang kanyang mga mata ngayon masyado na ngang malabo. Wala na siya halos maaninag, palibhas ay matanda na. Dumating pa ang mga araw ng taggutom. Wala siyang makain. Kaya naman, umalis nga ito ng bahay. Bit-bit ang titulo ng bahay at lupa ngayon. Naglakad lamang ito. Sinubukang magtanong-tanong kung sinong may gustong bumili ng pag-aari nga niya. Okay lang daw kahit murang halaga. Kailangan lang talaga niya ng pera. Sa sobrang baba nga ng halaga
na ibinigay nga nitong si Romy sa mga tao? Lahat sila ay nag-aagawan hanggang sa iyon na ibenta na nga ang lupain. Napakamurang halaga. Alam nga nitong si Romy na hindi sapat ito. Pero anong kanyang gagawin? Kesa naman nga wala, hindi ba? Labis ang kanyang kaligayahan dahil sa wakas nakapagbenta siya ng isang pag-aari. Kahit pa sabihing sayang, pero at least may pera na nga siya ngayon. Labis ang kanyang kaligayahan. Ang sabi niya, magsisimula siyang muli. Kaya lang, sadyang mapaglaro ang tadhana. Sinong mag-aakala na ang kawawang matandang ito mapagnanakawan pa? Nagtira lamang sa kanya ng halos 5,000 piso. Labis ang kanyang galit. Nagwawala ito ng umagang siya'y magising sa waiting shed na kanyang tinigilan. Naghalo-halo na ang mga emosyon. Kaya ayun, nasiraan ng ulo itong si Romy. Dahil sa awa sa kanya ng mga tauhan ng barangay, dinala nga siya sa pinakamalapit na mental hospital. Ang palagi niyang sigaw, sana nga daw patawarin na nga siya ng kanyang dating asawa at anak. Sayang. Sayang talaga kasi huli na ang lahat. Nawa ay magsilbing aral po ito sa ating lahat. Una, huwag kang magiging sakim. Huwag mong angkinin ang bagay na hindi naman sa'yo. Lalo na yung mga bagay na hindi mo naman pinaghirapan. Pangalawa, huwag mong ituring na iba ang isang tao, lalo na kung ito ay miyembro na ng iyong pamilya. Tunay mo man itong anak o hindi, sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, isa ka ng magulang. Mahalin mo ang iyong anak. Ikaw, ano bang klase ng lesson ang nakuha mo, ang napulot mo mula sa storyang ito? Share mo naman. Habang binabasa ko ang mga opinion nga ninyo, hayaan niyong batiin ko ang karamihan sa ating mga supporters. Shout out time! Aba, ay nakakataba naman nga ng puso, lalong-lalo na ang mga mensaheng iniwan ni na Princess Rocker, Merced Pineda, Nels Leonor from Rojas City, Erlinda Claveria, hi! Arlene Malyari, Lourdes Woton, Dominador Solis, Mylen Del Rosario, at Margarita Ceniza. Hi, Marie Santiago, Nelina Buwan, Marivic Ponce, Christopher Almario, Celestina Sigua. Sa inyo rin po, Miss Virgie Vergel de Dios from Pulilan, Bulacan. Magandang araw. What's up, Evelyn Duldulao, Perlita Comiso, Kea Gaming, Rowenang, Sonia Tud, Margarita Wetney, Ronaldo Pereira, Ofemia Luzon, Amelita Lizan, at Bernardo Rebulado. Maraming storya pa ang parating, kaya naman, comment down below kung meron kayong mga suggestions, opinion. Ano ba ang mga klase ng story ang nais niyong mapakinggan? Hayaan niyong basahin ko ang mga yan. Hayaan niyong ilahad namin ang mas maraming storya ng buhay sa inyo. Aral, pamilya, at paniniwala. Muli, maraming salamat po sa inyong suporta. Paalam!